Yung kapitbahay namin, hinuli ng pulis dahil sa OLA. Ingat, nag-house visit sila at may field officer talaga sila. Kasi yung tita ko, ganun din nangyari, pinuntahan ng barangay. So, welcome back mga ka-Johnny, itong inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Deck, usapang utang, usapang OLA. So, please sa mga newbies po, pakisubscribe na lang po. Sa mga legit at loyal subscribers ko po, marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik, pagsuporta dito sa ating channel. Pakihit na po yung thumbs up sign at saka share nyo na po yung videos at pakitapik na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. Ano? So yun, narinig nyo naman po yung sinabi ko kanina sa una na pinuntahan daw ng isang OLA agent yung kapitbahay nila at hinuli ng pulis dahil sa OLA. Yun po ay hindi galing sa akin, galing po yan sa mga pananakot ng mga OLA agent dito sa ating mga page ng mga OLA victims group. Ngayon, kung kayo mga member ng mga group na yan, ng mga page na yan, mga ka-Johnny, ingat-ingat po. Huwag kayong basta-basta naniniwala dyan sa mga pinagsasabi ng mga OLA agent na yan para takutin kayo sa mga page na yan, sa mga comment sections. No? Kasi nga, kailangan nila mang-harass kahit sa mga posts, kahit sa mga comment sections, kahit sa kung saan sila pwedeng makapagdagdag ng pananakot sa atin. Paalaala lang po, hindi po totoo yung sinabi noon. Ngayon, ito yung sasagot ng mga nagtanong sa kanya, anong kinalaman ng pulis sa OLA? Wala po nakukulong sa utang, sir, in case na magsampa po yan. Pero kausapin lang po, pero alam ko din po, walang nakukulong sa utang. Ngayon, nag-reply na naman po yung OLA agent na nagpapanggap na OLA victim. Nireklamo kasi siya sa Digido ata yun. Nag-name drop pa ng isang OLA. Ang laki kasi na tinakbuhan niyang utang, di po ako OLA agent. Eh di wow. At sinagot ulit niya yung tita ko. Kasi 1 week bago nakalaya, pinabayaran sa kanya yung utang niya. Eh di wow, na naman ako yan, di ba? Nakulong 1 linggo, tapos pinabayaran sa utang niya. Tandaan nyo ha, mga ganyang sa comment sections. Huwag kayong basta-basta naniniwala dyan. Yung kapitbahay namin na kwento lang nung anak niya. Barkada kasi yung tatay niya. Lahat ata ng online lending, inutangan until now, di pa din siya nakakalaya. Silent reader ako dito sa page na wala akong nakapag-comment. Bigla. Eh di wow na naman, di ba? Ay nako. Yan, lahat talaga gagawin nila. Kasi nga, alam na kasi yung mga modus. Alam na yung galawan ng mga OLA na yan, ng mga OLA agent, kung paano sila mangharas, kung paano sila manakot ng mga tao. Ito, may nag-reply ulit, paano nga po makakabayad kung ipapakulong po nila? Which is true naman. Lalo kung may trabaho naman po ang tao, gagawa lang po yan ng formal letter ng settlement po para mabayaran ng utang. Ganda naman talaga yun eh. Kung legal settlement, idaan sa legal, korte. Di ba? Pwedeng pag-usapan lahat yan. Yung tita ko, 12K lang, lumaki na lang yung interest sa pabayaan niya kasi. Sabi na naman ng agent, yun ako nga Ion Lending Company. Example ko lang ulit ha. Example ko lang, hindi po ako paulit-ulit dito kasi hindi ako pwede magsabi ng mga hindi ko na experience. Ngayon, dinadagdag ko lang yung experience ko para magkaroon kayo ng ideya kung paano yung gagawin nyo kapag ganito, yung mga sinasabi sa inyo na mga nakukulong daw, yung mga may utang sa OLA. Legit nga yun sa akin, 12K din halos, pero binabaan ako ng 9K. Kasi nga, nakipag-coordinate ako sa kanila. Binigyan akong discount. Kaya lilinawin ko sa inyo, walang nakukulong sa utang. Dahil nasa batas po natin yan. Ngayon, kung tumataas na po yung interest at di nyo na kayang bayaran, hindi pa rin kayo pwedeng hulihin ng mga OLA agent na may kasama mga pulis. Tandaan nyo, kasama po sa unfair debt collection yung mga ganyan, nagagamit sila ng mga person with authority para lamang po makapaningil. Bawal na bawal po yon. Bawal din pong gamitin na sabihin nyo sa mga may loan na ipapakulong nyo sila o sasampahan nyo ng kasong estapa, lalo at hindi naman sila gumamit ng mga peking dokumento o mga IDs, di ba? Kung tama naman po lahat at nasa tamang proseso yung pag-a-apply nila, walang kasong estapa. Tanging civil case lamang po yan na isasampa sa small claims case. Tandaan nyo yun. Ngayon, kung pinipilit niya itong wala agent na to na loko-loko sa kanya, para sa kanya, no? Tinatakot lang po kayo niyan. Huwag kayo nagpapaniwala dyan. Wala ako na utang talaga. Ang dami ko ang kakilala na umutang pa nga sa mga hindi lang lending companies, pati yung mga Globe, mga Smart, yung mga ganyan plan.
Meron nga ako makakilala way back pa ng 2010 ba yun or 15 something. Nagkaroon ng mga plan ng mga cellphone companies na ganyan, yung monthly. Nakailang hulog lang sila tapos hindi na nagbayad. Mm. Di na nila binayaran. Ewan ko kung ba't nila binayaran. Siguro plano talaga nila yun or something na kinapos sa pera at di na kayang bayaran. Kasi yung monthly nila parang sa 1.5 yata. Yun, kasi po yearly po yun hanggang sa matapos yung ano yun, yung usapan, yung kontrata. Sa mga ganyan, no? Ito yung example ko lang yun, ha. Hindi ko sinabing gawin nyo. Sa iyon ko, ganun din. 2 years ako din nakapagbayad. Lumaki yung interest pero hindi naman po ako nakulong. Kaya pinapalala ko sa inyo na kung kayo ay sinasabihan na ipapakulong, sasampahan ng kasong estapa, ay nagsasabi na kinulong muna tapos tsaka nagbayad ng utang para makalaya, hindi po talaga yan maaari. At pwede nyo ireklamo yung pulis o yung humuli sa inyo kung sino man yung Poncio Pilato na yan nakasama nila para masingil kayo sa mga utang, ay hindi po yan naayon sa batas. Dahil civil case lamang po at hindi criminal case. At kung kayo ay napuntahan yan at naghaharas sa inyo at ginugulo kayo at pinapahiya kayo sa inyong mga kapitbahay, tandaan nyo kagaya ng sinabi ko kahapon sa isang video na pinuntahan ng gulo, pwede nyo pong ireklamo sa barangay. Tawag po kayo sa barangay din, tapos pwede rin sa presinto, tawag kayo sa mga pulis na kayo ay ginugulo at hinaharas ng mga agent na kung saan ay sinisingil kayo at pinipilit kayo magbayad kahit na sa paraang pang-abuso at hindi legal. Pwede naman po yan. Dalhin nyo po, sigurado, iihi sa pantawin yung mga agent na yan kapag pinadampot nyo sa mga pulis. So yun mga ka-Johnny, ito ang aking update sa inyo. Ito ang inyong lingkod ka-Johnny ng Johnny Tour TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola.